Alam nyo ba na hindi lang basta-basta isang malamig na lugar ang Sagada? Pwede kang mag-avail dito ng iba't ibang mga activities katulad ng swimming, trekking, walking, mountain climbing, at kung ano-ano pa. Minute meron sa Sagada niyan. Alam mo ba yun? Well, kung hindi mo pa alam, yan ang i-share ko sa inyo sa vlog na ito. Kung interesado ka, just keep on watching. Pero guys, if hindi ka pa nakasubscribe, hindi ka pa nakafollow, please follow the page, subscribe dito sa ating YouTube account, and mag-notify po tayo by clicking the notification bell para ma-notify kayo ng YouTube para sa mga next vlogs natin. Comment down below para naman makapagkwentuhan tayo kung meron mga ilang inquiries. Pero, bago ang lahat, welcome to our channel. Pagdating ng Sagada, make sure na itatabi ninyo ang resibo ng binayaran ninyong tour or environmental fee. Dahil hahanapin ito kapag nag-book kayo sa mga tour providers. Dito sa Sagada guys, merong ilan sa mga tour providers na accredited at sila lang ang pwedeng mag-assist sa inyo sa mga tour na pwede ninyong pagpilian. Maraming pwedeng pagpilian na pwedeng activities na gawin sa Sagada. Makikita nyo yan doon mismo sa pagbayad ninyo sa tourism office. Ilan sa mga agency na pwede ninyong pagpilian ng mga AssetGo, SetGo, Agas, AssetG, at ilan pa sa mga hindi ko nabanggit. But this time, mapapanood sa mga clips natin kung saan tayo nag-avail ng ating tour dito sa Sagada. Una nga sa dinaanan natin ay ang simbahan dito sa Sagada, sa town proper, kung saan nagsasakay at nagbababa ang bus na galing Metro Manila. Next naman natin ay ang hanging coffins dito sa Eco Valley. Tapos madadaanan din natin ang mga libingan ng mga lokal na mga taga rito sa Sagada. Habang binubuhat namin yung patay, dito kami muna sisigaw at may ibrong na marinig yung unang nailibing na may bago silang kasama. Anong sinisigaw niya po? Yung pangalan niya. Mga hanging coffins. Dito din. Ibandid na. Mapeling. Kami pababa. Gutom siya, gutom. Kape yan. Pula. Pula. Arabica. Oo nga. Green to red yan eh, no? Yung green hindi hinog, yung pula, yun yung pwedeng kunin. Kape. Okay? Yung post dito sa pinakamataas doon sa likod ng cross. May falls yan? Cross. Then, yung late December 22, 2010, doon sa pinakamababa sa gitna. Baba ng bumito. Okay? Yung kwan dito, rules, yung patakaran namin sa Sagada. Yung dapat mailibing sa hanging coffins at burial caves, yung mga ninuno natin, yung mga elders, matatanda na sila ang nagbibigay sa amin ng patakaran na huwag kami magbibinta ng lupa. Dapat bayanihan system, tulong-tulong. Hanggang ngayon, yon yung pinakuwakan namin hanggang ngayon. At dapat may apo sila at may anak. Kung wala kang apo, wala kang anak, hindi ka maibilang na matanda ka sa Sagada. Kasi that is your pinakamayaman sa Sagada kung may apo at may anak. Kahit dami kang tira, kung wala kang anak, wala kang apo, useless. Kasi paano ba yun? Kung nagkasakit ka na medyo longer time, gamitin mo lahat yung pira mo. Yan. So walang mayaman dito, almost the same. Kahit mayaman ka, hindi ka mayaman, parehas din. Kaya punta tayo doon. Nagbebenta ka kuya? Yung hininang ko. History yung mga ninuno natin na nailibing dito kasi wala pa yun noon sa hanging coffins. Dito, yung isa, sinabi nila, dibuhay pa sila na dito po, yung bato dito, may ugat-ugat dito na nakasabit. Ugat ng... Parang baging. Oo, baging. Then, doon sila, pinakawakan, iyak-iyak yung mga kawaon. Ganyan. Isang summer time na bulok. Let's go. Okay, kuya. Okay, ingat sa puting bato ah. Kasi yan yung madalas. So, ganitong paghawak dito. Hawak ka dito. After ng ilang minutong paglalakad,
aabot naman tayo sa farm ng mga kapihan dito sa Sagada. Ito ay isa sa mga bagong parte ng Paitokan Walk Tour kung saan makikita natin ang mga masusugla, malulusog at masasarap na mga beans na dito talaga lumaki sa Sagada. Plus, makikita natin ang may-ari ng kapihan na ito at nagtayo siya ng cafe mismo doon sa gitna ng kagubatan, sa gitna ng kanyang farm kung saan ay nag-offer din siya ng mga masasarap na mga pagkain at kape dito. Plus, na-share din niya sa atin ang ilan sa mga possible na i-open niyang negosyo doon nga sa pwesto niya na yun. Panoorin niyo to at kilalanin natin siya. Pag green, yung pagpitas dito, maiwan dito. Oo. Kasi hindi magbunga kung lahat ito kunin mo. Hindi siya ulit magbubunga. Basta maiwan ito sa baba. That's why matagal. Kung magpitas ka dito, ako yung kaya ko na pitasin sa isang araw ay isang sako lang. Kaya ginagastosan mo yung fertilizer yung ganito mo? Dito. Oo. Hindi kami kukumulsel dito. Natural lang talaga. Yung dahon ng mga puno ito, yung abono namin. Pero hindi siya na yung mga insekto, wala. Wala po. Kasi malamig. Yung panggamot namin sa insekto dito, usok. Dapat magpausok kami kung nagbunga na ang puno. Mababa lang pala, ano? Para mabubulabog sila na mamatay sila. Arabica Coffee Plantation. Kaya pa. Oo, dito ay nakita mo. Pwede pinita. Ikaw. Ayan, ganyan nga. May nagka-radio. Ay, kuya pala yun. Doon kayo. Pagpagan. Ay, hindi ko matry. Kuya pala yun Hello guys. Kuya, ano pangalan dito? Eco Valley Farm. Eco Valley Farm. Cafe. Given na yun. Sa'yo to kuya? Opo. Gawa ko ito nung COVID. Dahil Opo. sabay na nung mga Nung nasa bahay lahat mga tao ako gumagawa dito para makaiwas sa COVID. Ikaw na yung nagtanim After kaya? COVID, nagbukas ako ng business potential naman. Actually, binuksan ng kuya ko. Panalo to. Open. Kapamilya niyo kuya? Opo. Kayo nagtanim? Ako. Thank you. 2018 Bilis no? Ah. Bilis ng tubo lahat. Oo. Bilis yan. At minimaintain namin yung height ng mga kape para madaling mamitas. Ayun nga eh. Kinakat niya. Noon kasi yung traditional na kape namin dito, yung matataas. Oo, mahirap na no? Mataas, mahirap Abutin. pitasin yun, abutin. Kaya ginawa ng medyo dumami ang kape, kaya reduce yung height para pag-harvest tayo, madali lang. Nagsusupply na rin po kayo ng mga beans. Oo. Actually, ang ibang harvest ko, dinadala ko sa Macau. Pinag-open ako ng Sagada Blue Haven. Macau? Macau. Sino po tao dun? Mga Cantonese, mga Chinese. Sino pong kapartner niyo dun? Yung bunso ko ang nagmamanage. Ay, nandun? Kaya nauwi ako para i-manage dito. Nung natuto na siya, Yun na siya. tumuwi ako. Ang bilis lang din, ilang years lang din nangyari lahat yan. Oo, grabe. Ang bilis Kung isipin lang parang Diba talaga pag may hapon lang. ganito ka may sarili ka tapos dire-diretso na yung mga opportunities Oo. Marami pang pakulong gagawin dito. Kagaya ng traditional process, i-booking online ko yan. Pwede. Sa mga groups, Pwede. mag-book dito para yun lang ang process. Mag-harvest sila, mag-pulping. From scratch, no? Oo, from sila. Tapos galing. magbayo, mag-roasting sila, tapos lutuin ko para... Meron pong tito sa San Pablo, president siya nung org ng kape. Sinusuportahan sila ng DTI. Binibigyan sila ng machine, saka ganun yun. puhunan. Ganun din kami dito, may coffee farm, kaya may processing center kami dyan. Oo, yun. Doon kami nagpa-process ng roasting kasi malalaking equipment yun. Malalaking Binili niyo po yun? O tulong? tulong din ng DOST, grant. Yun, maganda. Pag kasi organize ang farmer, Yun na nga po. madaling Tumulong, no? tumulong ang Yun nga, pag may org, kaysa may officer. individual, hindi mahirap yun. Tama. Meron man. Sulat ka rin natin. Nagyan mo na akong picture ko, full body. Leave your Joke lang. footprint. At itong rice granary namin na yan. Yun nga, tatanong ko. Imbakan ng mga talay ko. Ngayon, So, in the middle of next year, i-polish ko yan, tapos i-enhance ko. I-booking online ko Roasting. for fertility room. ano yun kaya? Pag may girlfriend ka at hindi na mga anak-anak, matulog kayo dyan, sigurado. Totoo? Oo. Bakit? Ano? May magre-ritual tayo dun bago kayo mag-check-in. Totoo? Ginagawa yun pa rin dito kahit hindi dito. Tested na yun. Kaya Talaga? pag ikaw mag-check-in, maniwala ka talagang nabibiyayaan ka.
Steve. Talaga? Magkano mga bayad pag ganun? May ganun na kuya o wala pa? O ikaw pa lang nakaisip? Wala pa sa ngayon. Ako lang ang mag-umpisa para lang may ibang kung naman pakulo. May factor ba ang kape doon o wala naman? Kasama na doon. Talaga? Uminom ng kape talaga. Lalakas ka dun eh. Lalakas pa. Performance mo. Performance mo. Para ako ka dun. Hindi ka lang mag-additives ng milk and diretso na. Ganito lang. Sugar, diretso. Sigurado. Ang lakas kaya ng antioxidant. Totoo. Ang kape, pag ano. Kaya tuloy na yun. Yung inom. Kaya pag-ipipan nyo Maraming opportunity kuya no? Ano pangalan niyo kuya? Siron po pala. Siron Cafe. Magtatayo rin po akong ganito eh. Sabay. Sige, balang araw. Kasi nga po yung sinabi nyo, 5,000 ang bayad doon. Per head. Yung wala pang ano yun. Yung farm. Kasi syempre nasa Manila. Yung ano lang. Ito lang. Process lang. Okay. 5,000 pag may ganito. Mas mahal yun kasi puno talaga. Kasi group sila, di ba? Hindi, per head nga lang po yun. Per head? Ay, naku. Ganun po. Kasi sabi ko, pupuhunan ako ba yung ganong training o papatulong na ako sa mga kaibigan ko? More on sa mga kaibigan na lang. Parang ganun ang nangyayari sa akin, sir. Oo. Pag makita nila na kuhan, it's worth. Pero ito po, maraming opportunity. Ito nga eh, nakaabang ito yung roof, kaya ginawa kong concrete yan para gagawin kong hanging garden. Sa taas may hanging cabin. Dito naman may hanging garden. Tama. Dito lang saan maganda kasi lupa nyo rin po. Mabilis tumubo eh. Kaya ginawa kong concrete yan. Tignan mo yung may yellow. Ang laki mo kaya, investment malila yun. Malaki talaga. Yan worth it. Kasi long term. Ano ka kasi, nag-invest ako ng extension ng transient ko doon, concrete. Ay, biglang nagka-COVID. Saan ko dadalhin yung pera, nag-divert ako dito. Buti po may lupa kayo dito. Saka nadagdag to sa tour nung ng walk na to. Dati kasi wala po talaga. Oo. Dagdag talaga itong site, kaya 95% mag-stop over magkapili. Sigurado may kita ka po, no? Oo, at least ma-feel may araw po na sarado kayo. Ma-feel ko yung ROI na tinatawag. Saka kahit mabagal, ang importante sa inyo eh. Oo. Hindi ka nangungupahan. Walang ibang upang, walang pressure. ibang expenses. Oo, yun yung maganda. Mag-effort ka lang na mag-service sa guest. Okay lang yun. Yung ano po, wala po kayong paupahan na bahay doon sa taas. Meron, Treasure Rock Inn nga. Treasure Rock Inn? Browse yun sa Facebook. Pero, kikita ninyo. Pero pag may pamilya kayo, pwede nyo i-recommend. pero, Treasure Rock Inn. Simple lang, wooden siya. Wooden din siya. Yun dapat yung invest sa papalakihin nyo. Noon, may extension noon. Kaya nag-COVID eh. Sarado na yung mga hardware. Wala nang trabaho. Tama. Oo, ang hirap na. Yung extrang pera ko, hindi na-i-birth ko dito. Maganda Hindi ko alam. Sagada Tour Tip guys, para makamura ay sumama kami sa Joiner. Pumunta lamang kami sa tour provider office at nagtanong-tanong kami kung meron silang nabuong grupo na bubuo sa 1,000 na paitokan walk. Dahil sa 1,000, pwedeng 10 katao ang sumama dito at paghahati-hatian ang 1,000 piso. At ito na nga, sumama kami sa ilan sa mga grupo na nandito. Shout out at hello sa mga nakilala naming grupo dito sa Paitokan Tour. Isa ang Paitokan Tour na talagang pinabalik-balikan ko dahil sulit na sulit ang bayad dito dahil ilang oras ang pag-trekking dito at talaga namang mapagdadaanan ninyo ang iba't ibang mga challenges dito sa Sagada. Talagang mai-inlove ka dito sa Paitokan Tour. Sa mga next clips natin, pipiliin kong wag maglagay ng background sound o music. Gusto kong ma-share din sa inyo ang kagandahan at relaxation ng natural na tunog ng Sagada. Kano yan? Yung cloud kingdom. After na quick coffee break, ay dadaan naman tayo sa isang malupit na challenge. Papasok tayo sa isang cave dito sa Sagada. Hindi ba ito yung malupit na cave? Ito ay pakit lamang na experience ng caving dito sa Sagada. Ihanda natin ang ating mga ilaw at ang ating mga tsinelas, sandals dahil mababasa tayo at malalamigan at madidiliman at onting matatakot sa kadiliman sa loob ng cave. Kaya kung pupunta kayo dito, make sure na meron kayong handang kasuotan at mga kagamitan katulad ng flashlight at kung ano-ano pa ako na magpapalakas sa inyo pagdating dito.
Nagdala nga ako ng maliit na flashlight. Ito yung nabili ko sa TikTok. Pero ang mga tour guide dito ay nagbibigay at nagdadala ng mga solar lights. Sabi nila, kapag nagpatong-patong ka daw dito ng mga bato at napataas mo at hindi ito natumba, pwede ka daw mag-drop ng wish. At ang wish na yon ay talagang matutupad. Sabi nila. Umpisa na ng lakad namin papasok ng cave. Malamig, basa, mabato, madulas. Nakakakaba at nakaka-excite. Pero naniniwala ako na mag-enjoy kami sa loob. Wala, masaya lang siya. Ayan po. Kaya apa ka sa tubig? Ito, itutok mo yan. Dito. Ilakapit mo dito yan. Kunin mo ito parang rice terraces. Doon. Makita mo ito. Doon. Yung parang rice terraces. Dito. Yung iswag. Ito patagilid. Okay. Ako parang rice terraces yan. Okay. Pati sa taas. Doon. Makita mo yung ilaw ako. Doon. Ito. Yan. Buhay ito ay still going. Mabubuhay pa ito na... parang mukha ng layon. Tingnan mo. Yung carbonate, then rock formation. Wala namang nagsasadya nun kaya yung natural na bumababa. Papunta kayo sa kuweba, tingnan mo talaga ang original dun. Isang pinakamagandang site sa Sumagutin. Ibabaw na ito, highway. May daming bahay. Ito po, chicken. Sige. Ulo. Nice step down. Nice step. Akyat. Ganda. Wow. Green, no? Hindi, baka yung false pa. Mauna. Gusto ko lahat yung ilaw dito. At akin kan deh kandidat mo ay akan sabi sini nang bisa check malang. Yan, ayo sanot. Sige dito kayo. Dito ka ng ban. Magandang araw kuya. Dito na tayo na, pag na.
Pagkatapos ng caving ay dediretso naman tayo sa best part ng Paitokan Walk, which is ang Bokong Falls. Ang falls na to ay may super lamig na tubig na lumalabas o umaagos sa falls niya at pwede kayong mag-swimming dito. Pero guys, be cautious lang, mag-ingat dahil malalim ang ilalim ng falls na ito. At yung lamig, ay nako, kung hindi kayo mahilig sa lamig, ay medyo mag-ingat kayo, skip nyo to o mag-picture na lang kayo dito. Pero sobrang hilig nyo ang malamig na weather, malamig na tubig, katulad ng taong ito, ay i-ready nyo ang katawan ninyo at bumagsak, tumalon, lumublob sa swimmingan na ito, sa falls na ito. Ay nako, exciting ito, nakaka-excite at ito talaga ang nilook forward ko, ang lumublob sa napakalamig ng Bokong Falls. Reminders, be careful to maintain safety through this Hyacinth butterfly. Bye po. Thank you po. Ano ginagawa mo? Ay, sungit. Hello po. Kaya ikaw tubig. Tubig. Dalawa, isa pa po. Magkano na? Ako ang soft drinks lang. Oh, sige, soft drinks ka. Anong part yung Pirelli? Mamay ako. Tapos ano yan? Organic tea. Ito ang Alagay niyo. Ayun na, away mo. Alagay niyo. Wala lang. Anong gawin mo dyan? I-boil mo muna, then after that yung unang tubig niyan, tanggalin mo para ginagamit sa namin na vapor. pang After nating mag-swimming sa falls na yon, ay dediretso na tayo ng drop-off area kung saan susunduin na tayo ng service ng ating tour provider. Kasama ng service na yon sa ating binayaran. O, di ba guys? Sa 1,000 na binayaran sa tour provider natin na pwedeng maghati-hati ang 10 tao o 100 per head lamang sa halagang 100. In short, ay ma-experience mo na ang 2 to 3 hours activity na to at sobrang saya. Nakita nyo naman sa ating video na napakahaba at napakadami na ating pwedeng gawin dito na talagang tatatak sa ating core memory ng Sagada. At yan ang isa sa activity na pwede nyo i-avail dito sa Sagada. At sa mga next vlogs natin, i-share ko pa sa inyo ang ilan pa sa mga i-avail natin dito sa Sagada Tours. Maraming salamat sa panonood. Don't forget, subscribe ka naman dyan. Woo! Sagada! Sarap bumalik. Kung hindi ka talaga subscribe, please subscribe and follow our social media accounts. Maraming salamat po!